Ayan, so game, meron naman 'no, meron hindi pa nakapag-setup. So ang meeting kasi ang purpose ng meeting natin is, mag-guide ko kayo mismo ngayon kung paano mag-setup, 'yan, pagbili ng domain, integrate ng POS Pancake sa Webcake, sa store, and pag-connect ng mga pixel at iba pa 'no. Ayan, so merong hindi pa nakakapag-setup. So 'yun ang gagawin natin ngayon. Magse-share screen ako. So mag-start tayo from umpisa talaga, bibili tayo ng domain, then 'yun ko-connect natin yung mga ano, mga pixel, yung mga API. So madali lang naman 'to, mukha lang siyang mahirap, mukha lang siyang komplikado, pero 'pag inulit-ulit natin 'to, ano na, sobrang basic na. So ayan, kasi ano na 'to, eh, magkakasunod-sunod lang, eh. So ito yung gagawin natin, ito yung mga nasa blueprint niyo. Ito yung step by step. So gagawin natin siya ngayon. Okey, sige, magse-share lang ako ng screen. Ayan, ayan, kita naman. Ayan. Kita naman Loading 'no lang yung po. yan, nice, nice. Sige, sige. Um, 'Yan, siyempre una bibili tayo ng domain name. Dito tayo sa Namecheap. Ayan, puwede niyo search dito yung ano, yung domain name um, na napili niyo. Let's say ano, um, wait. Ayan, so let's say ano, depende sa ano niyo, eh, sa domain name niyo. Kasi kami ang ina-advice namin yung domain name niyo dapat ano siya, general name siya ano, at least puwede kang makapag-run ng iba't ibang product sa isang domain lang. So, yung sa akin kasi, ito parang, ayan. So sa search niyo lang kung available yung domain name niyo. So ayan, makikita niyo, ayan, um, ayan, XYZ, $2, $6, no? So pini-pick namin diyan yung pinakamura lang. Ayan, wala pang $1. Ayan, that space. Pero dapat yung pasok dun sa ano natin, kasi e-com tayo, eh. Ayan, puwede 'to, store. Ayan, $1 lang. Ayan, puwede natin 'to i-add to cart. Ayan, so check-out niyo, ayan. Kapag kinonfirm niyo 'yan, so ilalagay niyo na yung ano niyo, yung bank details niyo, ayan. So ngayon, ayan, 'pag kinontinue niyo, meron na kayo. So ako, meron na akong nabili. So 'pag nabili niyo na, pupunta lang kayo dito sa, um, 'yan, domain list. So nakabili na kayo, makikita niyo siya dito sa domain list. Ayan, let's say ito yung nabili ko. Ayan, dito makikita niyo may domain, product, sharing, and advance. Sa domain list na part 'to, So dito sa advanced DNS, click niyo 'yan. Ayan, so i i ano, iko-connect niyo yung webcake niyo dito, and then yung Facebook, 'yan, Facebook verification. So dito, delete muna natin 'to para makita niyo yung buong process. Ayan, pagkabili niyo may mga nakalagay pa rin diyan sa inyo, i-de-delete niyo na lang yung default. So punta tayo sa webcake. Okey, dito sa webcake, ayan, punta kayo dito sa left side, makikita niyo 'tong settings, domains.
Yan, mag-add tayo ng domain. Yan, ilalagay niyo yung binili niyong domain. Ayan, enter domain name. Ayan, so kailangan daw 3 W. Ayan, so makikita nyo, not authenticated pa. So gagawin natin siyang authenticated. Yan, makikita nyo dito yung 3 dots. Click nyo lang yan, then authenticate. Ayan. Ito, ika-copy paste lang natin to dito sa Namecheap, dito sa DNS. Ayan, so yan, makikita nyo, a record at, so gagayahin na natin siya, add new record, ayan, add new record, a record at then copy paste nyo yung ayan, numbers. Ayan, then check nyo lang. Ayan, dito sa baba, CNAME, www, then DNS web key. Ayan. So, ano na siya, na-copy paste na natin dito sa Namecheap. Ayan, pag in-authenticate natin yan, ayan, makikita nyo, authentication failed. So, nangyayari talaga siya. So, may waiting time siya, no? Minsan, ano, after 3 hours o mga 1 oras lang, binabalikan ko siya eh. Then, re-verify lang ulit. So, okay na yan. So, may waiting time din talaga yan. Katulad lang din sa Facebook verification. Ayan. So, close muna natin yan. Pwede natin siya balikan mamaya after natin ma-setup yung ibang, ano, ibang part. Sige, so dyan lang muna siya. Dito naman tayo sa Facebook. Ayan. So, dito, punta tayo sa, ano natin, business portfolio. And then sa settings, dito sa left side, ayan, makikita nyo brand safety, domains, and add lang. Ayan, create tayo domain. Copy nyo yung domain name na binili nyo. Ayan, so add lang. Ayan, not verified pa. So, ayan. So, i-verify natin siya. Ayan, dito may drop down yan. Click nyo yan. Then, DNS text record. Then, verify. Pero bago yan, i-copy paste muna natin ito. Ito. Ayan. Tapos, sabi dito, at symbol, then txt record. So, napin natin siya dito. Txt record. Wait, doble. Ayan. Text record at ayan. Ayan. So, okay na. I-verify naman natin siya. Ayan. Same din, may waiting time din. Normal lang yan. Minsan, ano, wala pa 1 oras. Balikan na lang natin yan mamaya. So, kunyari, babalikan natin siya mamaya. Refresh natin. Ayan, ito, ano to, maraming nagkakamali kasi dito sa part na to eh. Yan, kunyari, yan, binalikan nila to. Bine-verify nila agad. Ayan. So, balik ulit kayo dito sa, ano, sa drop down. Ayan, select nyo muna yung DNS and then verify. So, ganun lang. Pag mag-verify kayo lagi, check nyo lagi, dapat naka-DNS TXT siya. So, mamaya try natin balikan para ma-verify. So, ayan. Ito, balikan namin. Pwede natin check sa ano eh, sa DNS lookup. Ito. Lagay natin domain natin. Kung na-publish na ba siya. Itong domain natin.
Ayan, DNS. Ayan, makikita nyo na-publish na. Ibig sabihin okay na siya sa ano sa Namecheap. Okay, so okay na siya dito. So dito na lang may wait ano. Yan, kailangan na lang natin 'to balik-balikan. Ayan, makikita nyo naka-check na. Ibig sabihin na-publish na yung DNS dito. Okay na 'to. So balikan na lang natin siya. Ayan. So next natin ay upload natin yung PKE. Ito yung template natin, template panel. Okay? So, yan, create tayo. And let's say itong Mama Bear. Yan, i-ano natin to, i-download natin to. So, makikita nyo to sa swap files nyo. Depende sa product, no? Ito, template to ng Mama Bear. I-upload natin siya sa WebCake. Yan, upload. Ayan. Ayan, so na-upload na. Ayan, makita nyo. Ito yung ano natin, landing page. Ayan, dalawa yan. Okay, parehas pala. Ano. So, upload ko ulit yung isa. Ayan, ito yung sales page natin. Ayan. So, next natin, na-upload na natin itong PKE, itong panel natin o store. Gagawa tayo ng product sa POS Pancake. Ayan. So, dito makikita nyo tatlo yan, reload, add shop, active shop. Pag mag-add tayo, lagay lang natin yung product name, si Mama Bear. Yan. Pwede kayo mag-add ng image para hindi kayo malito. Ayan. Ayan. Dito makikita nyo, ayan, yung ano natin, dashboard niya. Ayan, order, product. Punta kayo dito sa product. And then, ito makikita nyo yung plus sign. Add new product. Mag-add tayo ng product. Ayan, para mabilis tayo, punta tayo dito. Ayan. Ayan, copy lang natin ito. Ayan, itong POS Pancake, dito tayo mag-create ng product. And then, dito rin natin makikita yung sales natin. Ayan, dito sa product ID, lagay natin dyan 001. Product name. Ayan, buy one bottle, 4,999. Then, dito, warehouse, default lang. Then, warning, 10. So, ibig sabihin na, kapag nag-10 na lang yung stock mo, magno-notif siya sa'yo na kailangan mo na lagyan ng stock mo. Ano. So, ayan, magno-notif siya. Dito sa retail, 999. Ayan, 999 per bottle tayo.
quantity, yan 500. Sabihin natin 500 yung ano, stock mo. Ayan, so ganun lang, ayan lang. Ayan, product ID, stock 10, retail, default, save. So tatlo gagawin natin kasi tatlo yung variation product natin. So next natin, ito, hindi ko kasi siya makakapin. Ayan, add lang tayo another product. 002, 10, default. Ayan, dito sa retail, same din, 999. So, bakit siya 999 pa din? Ang mangyayari kasi, i-edit natin yung pricing mismo dun sa sa Webcake. So, kasi maglalagay tayo ng discount. So, dun na yun sa Webcake na yun. Kaya, lalagay muna natin 999. Lalagyan natin ng discount dun mismo sa Webcake. Ayan, save muna natin to. Sa pag-setup, ito para sa akin ito lang yung ito yung medyo matagal lang pag-create ng product. Pero after na ito, mabilis na. Ayan. 999 lang. So, doon tayo sa Webcake mag-add ng discount. Ayan, so na-create na tayo ng product. Ngayon, ang gagawin natin, itong shop natin, ilalagay natin siya dito sa Webcake. Ayan, dito. Kukonect natin siya dito, yung shop. So, after natin makonect yung shop, ilalagay naman natin siya dito sa panel. So, connect muna natin. Ayan, so, merong so, may POS Pancake ka na, may shop ka na. Kukonect natin siya integrate natin siya sa Webcake. Integration, Pancake, connect. Ayan, so, kahit yung product name lang. Ayan. Ayan, select nyo dito yung shop nyo. Then, default, save. So, na-connect na natin siya, nalagay na natin sa Webcake. Ilalagay naman natin, i-connect naman natin siya dito sa funnel. Ayan. So, click nyo yung title, yung funnel nyo. Ayan. So, dito makita nyo, Pancake POS, connect, then Mama Bertes. Ayan. So, na-connect na natin yung shop. So, select natin yung ginawa natin product. Ayan. Dito sa so nalagay na natin, ang gagawin natin ngayon, maglalagay na tayo ng discount. Ayan, pwede niyong gayahin tong name. So, tatlo yung product natin. Tingnan natin yan. Ayan, 3. Ayan, free shipping. Ayan. Sa order discount, so 999 ka sa isa. So, pag tinimes natin sa 2, 199, 8. So, less tayo ng 200 para sa discount. So, 1798 na lang. So, gawin natin 200. And then, times natin sa 3. So, 600 discount natin dyan. Ayan, so 2397 na lang.
Ayan na. So, ano na, discounted na siya. Ang gagawin naman natin, i-connect natin to sa panel natin o sa mismong store natin. Checkout page. Ayan. So, after neto, punta na tayo dito. Refresh mo natin. Ito yung sales page nyo. So, punta tayo sa checkout page. Ayan. Click nyo to. Mga 3 beses. Ayan. Nakikita nyo dito. Ito. Itong link icon. Ayan. Click nyo yan. Then, select nyo yung ayan, refresh natin. So, wala. Sige. Refresh natin. Okay, wait lang. Okay. So, dito, sa sales page natin siya i-connect. Ayan. So, 2 panel pala to, no? Ayan. So, connect natin ulit yung shop natin na ginawa. Ayan. Exist. So, ulitin natin yung process. Add tayo. Ayan. Order discount. And shipping. Ayan. So, connect natin siya. Ayan. Galing. Lumabas na siya, no? Ayan. So, let's select yung product. Ayan. 1. Then, ayan. Yung itong link icon. Yan. Yung parang mani. By 2. Ayan. Yung quantity, dapat, ano siya, pareha siya dito. 2 din. Ayan. Select natin. Save. Ayan. So, ayan, ulitin ko yung ginawa natin. Ginawa natin, nag-create tayo ng pancake shop. Ayan. So, nag-create tayo. Pumunta tayo sa shop, nag-create tayo ng product. And then, after nun, gumawa, kinonect natin siya sa webcake. Nilagay natin siya sa webcake dito sa integration. And then, yun na, andito na siya sa integration, nilagay naman natin siya dito sa funnel. Ayan, dito. Nalagay na natin, kinonect na natin siya dito sa store o checkout page. Ayan, let's say, check natin. So, ganun yung pag-integrate ng product dito sa webcake. So, check natin yung domain kanina. So, wala pa din. Ayan, dito ayan, may drop down dyan. Select one option, DNS-TXT. Bago may verify. Yun. Ayan, nakita nyo, verify na siya. So, ang iniintay na lang natin ito. Okay, next natin, i-connect naman natin yung pixel and yung conversion API
dito sa Webcake. So para matrack ni Facebook o ni Meta yung mga activities dito sa funnel nyo. Yung mga nag-view content, yung mga nag-purchase. Yun yung purpose ng Conversion API and Pixel. Ayan, sige, punta tayo dito sa business portfolio. Ayan, ayan. So, ayan, makita nyo dito sa left side, punta kayo sa data source, data sets, then add lang kayo. Pagka ganito sa pixel o data sets, nilalagay ko yung ano, yung product name ko. Ayan, update na tayo ng pixel. Gagawin naman natin. So, pag nakagawa na kayo ng ad account, hindi kasi ako makapaggawa ng ad account ngayon kasi ano na ubos na yung link. Ayan, pag nakagawa na kayo ng ad account, i-connect nyo lang yun dito sa pixel nyo. Ayan. So, punta tayo dito sa tatlong dots. Ayan, open in Events Manager. Kukunin natin yung ID and then yung token. Ayan yung gagamitin natin. Ayan, copy nyo to. Punta kayo dito sa Webcake. Ayan, Conversion API. Ayan, token. Ayan, hinihingi nyo yung token. Pupunta tayo doon sa Events Manager. Scroll down nyo lang. Then, generate access token. Ayan. Gusto kayo dyan. Ayan. So, paste natin dito. Okay. So, FB pixel is used. So, gamit na doon yung pixel ko. So, siguro dito yun. Push natin. Ayan. Ito. Ayan, yung token. Copy natin yung token. Ayan, so na-integrate na natin yung Pixel and yung Conversion API dito sa Webcake. Ngayon, ang gagawin natin, i-connect naman natin ito dito sa panel. Okay, so bago yon, meron pa tayong isang gagawin, itong tracking global. Ayan, create tayo. Pixel ID. Ayan. So, na-integrate na natin yung Pixel Conversion API from Facebook dito sa Webcake. So, ang gagawin naman natin from dito, i-connect natin siya dito sa panel natin. Okay, so click nyo yan. Itong open space na to. Click nyo yan. Yan. Pagdating nyo dito sa landing page nyo, makikita nyo yung settings, tracking code, then copy nyo yung, ayan, select nyo muna yung global tracking o yung ginawa nyong, global tracking kanina, yung ginawa natin. Then copy nyo yung
ID. Ayan, save. Save, publish. Okay. Ang next natin, ito. Itong sales page natin. Ayan. Kakopy naman natin din dito yon, yung tracking code. And then, yung ID. Ayan, so meron akong ibibigay na tip sa inyo sa uli. After natin ma-setup to, may bibigay akong tip sa inyo. Paano ma-optimize pa yung funnel natin, yung sales natin. So, pag natapos to, i-share ko sa inyo. So, minsan kasi iba, okay, may nagpo-purchase sa kanila, pero bandang uli, hindi pala natin ma-ship. Kasi, yun ba, kulang, di ba, kulang yung details, customer details. Kung mamaya, ibibigay ko kung paano maiwasan ito. Share ko sa inyo. So, yun, na-connect na natin yung Pixel and yung conversion API sa Webcake. And then, ang ginawa natin, nilagay naman natin siya dito sa funnel. So, ito na siya. Ayan, makita nyo sa settings, tracking code, and then yung ID. Save lang, then publish. Ayan. So, yun na, na-connect na natin yung conversion API from Facebook. Then, nakapagawa na tayo ng product, na-connect natin sa Webcake to funnel. Then, ngayon, babalikan natin yung domain verification, yung pinakauna natin ginawa. Check natin kung okay na siya. So, dito sa Facebook domain verification, okay na. Ito na lang. Itong natitira na lang. Itong sa Webcake na lang. Ayan. So, pagka ganyan, refresh natin. Check natin, baka okay na siya. Authenticate. Fail pa rin, no? Ayan, sige. Okay lang yan. So, after kasi nan ma-authenticate, no, i-ano na natin siya. Ilalagay na natin siya dito sa panel. Ayan, makikita nyo dito, connect to your own domain. Yun. Kailangan makita natin siya dito. Makikita lang natin siya dito kapag na-authenticate na. So, makita nyo, hindi pa naman na-authenticate. So, may oras talaga siya, may waiting time siya. So, ngayon, ituturo ko na lang sa inyo kung paano siya i-connect. Okay, sige. So, dito sa advertorial page natin o yung first page natin, click nyo yung publish and then check nyo tong itong box. Check nyo yan. Dapat makita nyo dito yung domain nyo. Pero bago nyo makita yon, kailangan verify muna siya. So, ngayon, papakita ko lang siya kung paano siya gawin. Ayan. Yan, kunyari ito. And then, publish na. Pag na-publish na yan, punta naman tayo dito sa landing page 2. Sa landing page 2, click nyo ulit yung publish, select nyo yung domain, tapos lagay nyo sales page. So, bakit sales page? Ayan. Para, pag na-check out, ayan, pag pinindot ni customer to, mapupunta siya dito sa landing page 2. Malalaman niya na, ayun, nakasulat dito, sales page. And para hindi ka rin malito, no? Ayan, kunyari dito, nandito na tayo sa button, na-publish mo na, na-connect mo na yung domain mo dito. Ayan, lagay mo sales page. Ika-copy mo yung link.
Ayan, so dito sa first page, dito sa landing page 1, click nyo yung button. Sa advance, makikita nyo dito events. Ika-copy paste nyo dito yung sales page nyo. Ayan. Ayan, copy paste nyo yan. Para pag clinic nila to, dito sila mapupunta sa sales page. Ayan. Pero nasa ano naman yan, nasa mga tutorials natin yan. So, ganun lang siya. And then, yun, ganun lang yung mismong setup natin, paano siya pag-connect-connectahin from start, no? From pinaka-umpisa talaga. Bibili tayong domain, be-verify natin yung webcake, and then yung Facebook. Next nun, gagawa tayong product. Ito, gagawa tayong shop, gagawa tayong product, co-connect natin siya sa webcake, co-connect natin sa webcake, tapos ilalagay natin siya sa funnel. So, ganun din sa Facebook pixel and then conversion API. Kukunin natin yung pixel and yung conversion API. Ayan, kukunin natin dito, i-connect natin siya dito sa conversion API. Gagawa tayong tracking global, then i-connect natin siya sa landing page o yung funnel. So, ganun lang. Pag inulit-ulit nyo na siya, wala na. Sobrang basic nyo na lang. Sobrang dali na lang. Ayan, tignan nyo ako. Ayan, nakadami na ako. So, siguro kung hindi ako nag-explain sa inyo ngayon, siguro mga nasa 5 minutes tapos na to. Ang iniintay ko lang, eto, yung verification sa, sa webkit. Ayan. Ayan. So, ngayon, share ko naman sa inyo yung mga, share ko sa inyo yung paano tawag nun. Kasi ganito merong mga customer na kapag check out pero incomplete yung details nila. Minsan mali-mali yung format. Sige, pakita ko sa inyo. Ayan, dito sa checkout page, ayan, dito, may nakapag-checkout na customer, kulang-kulang. Ayan, kunyari, ganyan lang, 10 digits lang. Minsan sobra, na-proceed pa sila. Ang problema dyan, hindi siya tinatanggap ng logistic natin kasi mali yung format. Paano nila tatawagin yung customer kung ganyan yung number nila? Sobra, kulang. Ayan, so, ngayon, ang gagawin natin, yan, punta tayo dito sa checkout para maiwasan yun. Masunod yung format natin. Click nyo tong, dito sa checkout page, click nyo to. Itong 11 digits. Punta kayo sa, ayan, so, dito makikita nyo tong validate. Check nyo lang yan. Then, ayan, itong format na yung masusunod. Hindi sila makapag-checkout kapag hindi ganyan. 09, ayan, 639, ayan, 09. Hindi sila makapag-checkout kapag hindi ganyan yung format. So, hindi masasayang yung sales natin, di ba? So, pasok siya. Ano yun? Sales agad yun. Hindi masayang, hindi tayo mapapakamot sa ulo nun. So, ayun, meron pa. Ayan, naloko na. Sige, mamaya ayusin ko. Pero, isa pa, dito makikita nyo sa general, sa settings, ayan, capture incomplete order.
So, ang gagawin natin, i-off natin yan. Ayan. Para yung mga incomplete order, hindi natin ma-capture. Ganun lang. Ayan, so, 'di ba? Sure ball yung ano natin, yung order natin. Pasok na, 'di ba? So, ayun yung tip na may bibigay ko sa inyo. And ganun lang yung process natin sa pag-setup, ganun lang simple. Yan, mukha lang siyang komplikado sa syempre pag di mo pa alam yung ginagawa mo, yung gagawin mo, mukha talaga siyang, pero pag naulit-ulit mo na siya, okay naman na. Madali na lang. So yun lang, pinaka ano. So after nyo matutunan yan, focus na lang tayo sa sa Facebook ads. Ayan. Ayun, Coach Roby. Ayan.